O ngayon ho, mga kababayan, naku, malulungkot ang mga DDS niyan, no? Pasayahin naman natin ang mga DDS, mga bossing chief amo, sir. Bakit to? Sige, ito, sasaya kayo. May pahayag si Pangulong Bongbong Marcos para sa inyong mga DDS at para doon sa mga kinagigiliwan ninyong mga politikong DDS. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pipilitin ko na kapag ka umalis ako sa pwesto, mayroon ng malaking pagbabago at napaganda ang buhay ng mga Pilipino. Ay, gagalit dyan mga DDS. Hindi sila naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Kahit po kaliwat kanan na ang nakikita nilang proyekto na ginagawa ng Pangulo, mga bossing, kahit pagkagaganda na po, lagpas pa doon sa ekspektasyon po ng Pilipino, yung proyekto ni Pangulo, bulag-bulagan pa po din ang mga DDS, mga kababayan. Biruin mo ha, babalik ko lang ho yung pabahay. Oh, isa po yan sa ipinangako ng Pangulo. Kung makita nyo ho yung pabahay, nako, kala mo nakatira ka sa condominium eh. Diba? Pagkaganda-ganda ho eh. Eto, pagsugpo sa korupsyon, ayan, malapit na po. Bago magpasko, grabe ano, ang brutal nyo naman Pangulo. Ang brutal nyo naman, Ombudsman Remulla, hindi nyo man lang pinagpasko at pinagbagong taon doon sa bahay nila. Talagang December 15, kakasuhan itong mga ito. Yari na. Hindi pa ba yan? Ibig sabihin ng paglilinis ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan, ito habang binabasa ko na kung aalis na siya sa pwesto o after 3 taon pa, aalis na si Pangulong Bongbong Marcos. May kabaho ako. Hindi ho ako kabado na manalo si Sara Duterte dahil malabo naman po. Kabado ako doon sa kung sino man presidente yung papalit kay Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi magtuloy-tuloy itong ginagawa niya. Sayang lang po. No? Sayang lang po. Kaya nga kung may legal na paraan kung paano uupo si Pangulong Bongbong Marcos, miski another 6 years pa, kung may paraan lang po, mga kababayan, ay naku, kasama ako sa susuporta doon. O bakit to, mga bossing? Kagaya niyan, nagpapakulong na ng mga korap, ipapakulong na, kakasuhan na yung mga korap na hindi po nagawa ng mga dating Pangulo. Bakit po? Kasi yung mga dating Pangulo, yun ang tunay na duwag na Pangulo, mga bossing. Di po ba? Yun ang duwag na Pangulo. Bakit to? Tingnan nyo, oh. Ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita yung mga baho ng mga politiko, yung mga malalaking tao diyan sa politika na pinakamagandang word. Ayokong gasain yung word na gamitin ko eh. Pero gano'n na din ho yun. Di po ba? Nililinis ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas, mga kababayan. Pipilitin ko na kapag umalis ako ng pwesto, mayroon ng malaking pagbabago. Yan ang nakikita ko. Pero tingnan nyo, yung kay Amy, wala na. Konti na lang ho ang nagsasalita. Kasi recycle mo. Recycle, mga kababayan. No, paulit-ulit na lang po sila. Pero itong Pangulo, itong si Presidente Marcos, mga kababayan, kahit na paulit-ulit sila ng paninira sa Presidente, ano po ginagawa? Wala. Focus lang po sa trabaho. Focus lang po sa kanyang mga ginagawa para mapaunlad ang Pilipinas. Ito, ang Vice Presidente versus Presidente nga. Tingnan nyo nga ho, mga kababayan. Pag lumabas ng bansa ang Presidente, ano mangyayari? May uwi na trabaho para sa mamamayang Pilipino. Yung huling-huli. Baka sabihin nyo, hindi totoo. Yung huling-huli, South Korea. Ano ang lumagda? Ano ang magpapasok ng investment? Samsung. 3,000 katao ang pwedeng maging benepisyaryo o ang pwedeng mag-benefits, no? Ng 3,000 trabaho, mga kababayan. Yung isa, paglabas ng bansa, alam mo na kung ano sasabihin, bring him home. Alam mo na kung ano gagawin, bring him home. Di po ba? Yan ang pagkakaiba, mga boss chief amo sir, ng Pangulo at ng ating Vice Presidente. At nakikita natin taos-puso kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang baguhin
ang Pilipinas, no? Eh, hindi po basta-basta yan, hindi po mabilisan yan, mga bossing. Kinakailangan, kung sakali, o sabihin na natin, eh wala talaga na legal na paraan para mapanatili si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kung sakali, ano po, na magkaroon ng susunod na presidente, naway sana ituloy itong mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pagpapakulong ng korap, nang makita naman ng mga korap, no, na yan na may kalalagyan siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos at may kalalagyan siya sa administrasyon ng susunod na presidente, mga bossing. Eh, may takot na ho yan. Baka sa susunod ho mga eleksyon, mga kababayan, wala nang tumakbong mga politiko. Eh, bakit? O eto, lalo na kapag ka itong sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos, Ombudsman Remulla, gobyerno ng Pilipinas na transparency ay magtuloy-tuloy ho. Siyempre, mga takot ng mga magnakaw yan. Di ba? Yung mga huling mga politiko na gumastos 1 bilyong piso, higit 1 bilyong piso para doon sa kanilang pangangampanya, para mapanalunan yung pagiging senador na magkano ang sweldo? 300,000 piso? Do the math, mga kababayan. Tingin nyo, saan nila kukuhanin para mabawi yung mga ginastos nila doon sa eleksyon? Eh, lalo ho ngayon, yung mga flood control, yung mga ghost project, eh, eto po, nakikita na po at iniimbestigahan na ho. At mukhang sa mga susunod na mga panahon, hindi na po pwedeng gamitin ng mga politiko yung mga ganyang proyekto. Hindi na po pwedeng makapag-ghost project yan. Kakabahan na ho yan, mauoblo eh. Pagka naoblo si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Chavit Singson, at yung iba pa pong mga nabanggit, mga kababayan, malamang sa alamang, konti na lang ho ang tatakbo sa pagkasenador, mga bossing. Oo, panigurado yan. No? Matatakot na yung mga yan. Kaya, Pangulong Bongbong Marcos, ikaw magagalit kami sa iyo kapag ka ikaw bumaba diyan sa iyong pagiging presidente. Pero tingin ko naman po, malabong mapababaho ito. Bakit to, mga bossing? Eh, yung parali-rally nila, 1 milyon lang ho, mga kababayan eh. Di ba? 1 milyon lang ho yung parali nila. Samantalang tayo ito na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilan po, mga bossing, majority ng mamamayang Pilipino? Yung 1 milyong rally, wala pang 1% ho yun ng 119 million na Pilipino, mga kababayan. Kaya Diyos ko, ang gawin nyo, magsitulugan na lang kayo, mga nyo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sino po ang gumugulo sa Pilipinas? Yan lang naman po mga DDS eh. Yang mga DDS, mga bossing chief amo, sir. Dati kung ano-ano ang sinasabi nila. Has been in close coordination. Yung hearing doon sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Dahil nga po, ang chairman ay talagang patas, ang chairman ay walang kinikilingan na si Senador Ping Lacson, mga boss chief amo, sir. Ngayon, gumagawa ng paraan itong mga DDS.